Ang pelikula ay nagsisimula sa pagpapakita ng isang boxing gym sa Ireland kung saan nilapitan si Danny Harvey, ang trainer at may-ari, ng dalawang tulisan na humihingi ng pera para sa proteksyon. Nang marinig ito, si Danny, na hindi nangangailangan ng serbisyo ng proteksyon mula sa mga tulisan, ay tumanggi sa kanilang mga kahilingan at nauwi sa isang laban sa dalawang lalaki. Sa kanyang mga kasanayan sa martial arts, mabilis na natalo ni Danny ang mga tulisan. Noong gabing iyon sa bahay, masigasig na pinapanood ni Danny ang kanyang paboritong koponan sa football na West Ham United, dahil siya ay mula sa London at may negosyo sa Ireland kasama ang kanyang boxing gym. Lumipat sa London, ang nakababatang kapatid ni Danny na si Joey Harvey ay kilala bilang leader ng grupo ng mga taga-suporta ng West Ham United na tinatawag na Green Street. Pagkatapos ng laban ng West Ham, pinangunahan ni Joey ang kanyang grupo sa isang laban-laban sa mga taga-suporta ng kalaban. Sa kasamaang palad, sa gitna ng kaguluhan, napatay si Joey ng isang matalim na sandata na ginamit ng mga kalaban na taga-suporta. Kasabay nito, si Danny, na natutulog pa, ay nagising sa tawag mula sa kanyang ina na nagsabi sa kanya tungkol sa pagkamatay ni Joey at humiling na bumalik siya sa London kaagad. Sa pagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang kapatid, mabilis na nag-empake si Danny upang bumalik sa kanyang bayan. Sa daan, si Danny, na nalulungkot dahil sa pagkamatay ni Joey, ay nagbabalik tanaw sa mga masasayang sandali na kanilang pinagsaluhan ng kanyang nakababatang kapatid, lalo na't si Danny ay may malalim na pagmamahal kay Joey, ang kanyang nag-iisang kapatid. Pagdating sa bahay ng kanyang pamilya sa London, niyakap ni Danny ang kanyang ina at humihingi ng tawad dahil hindi niya nagawang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Kinabukasan sa libing ni Joey, sinubukan ni Danny na pigilan ang kanyang mga luha at nangakong hahanapin ang mga salarin na pumatay sa kanyang kapatid at maghihiganti. Pagkatapos ng libing, nilapitan si Danny ng isang matandang kaibigan, si Victor, na nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa pagkamatay ni Joey. Sa mga sandaling iyon, nangako si Victor na tutulungan si Danny na hanapin ang mga salarin na responsable sa pagkamatay ni Joey, lalo na't si Victor ay isang pulis na tutulong sa investigasyon. Ilang sandali ang lumipas, binisita si Danny ng dalawa sa mga kaibigan ng yumaong si Joey na sina Gilly at Big John. Pareho nilang inaanyayahan si Danny na pag-usapan ang pagkamatay ni Joey, ngunit tumanggi siya, patuloy na nagluluksa sa bigla ang pagkawala ng kanyang kapatid. Sa isa pang pagkakataon, nakipagkita si Danny kay Victor, na nagsabi sa kanya na si Joey ang leader ng Green Street, ang grupo ng mga taga-suporta ng West Ham United. Ayon kay Victor, madalas nakikipag-away ang mga miyembro ng grupong ito sa mga taga-suporta ng kalaban pagkatapos ng mga laban. Bilang resulta, sinasabi ni Victor na mahihirapan ang pulis na hanapin ang pumatay kay Joey dahil siya ay napatay sa gitna ng labanan ng mga taga-suporta. Ang tanging paraan para mahuli ang salarin ay sumali si Danny sa Green Street Group at makilahok sa lahat ng kanilang mga aktibidad. Nang marinig ito, iniisip ni Danny na muling pag-isipan ang mungkahi. Nang gabing iyon, umuwi si Danny at nakaramdam ng kalungkutan nang makita ang kanyang ina na hawak pa rin ang litrato ni Joey. Habang tinitingnan ang litrato ng kanyang yumaong kapatid, naaalala ni Danny ang iba't ibang alaala habang kasama niya ang kanyang kapatid, at sa huli ay nagpasya siyang tanggapin ang payo ni Victor na sumali sa Green Street Group. Kinabukasan, nakita si Danny na dumating sa isang bar na nagsisilbing punong tanggapan ng Green Street. Pagpasok sa bar, maraming miyembro ng Green Street, kasama sina Gilly at Big John, ang nagulat sa pagdating ni Danny. Lahat sila ay nag-aalala na baka sisihin sila ni Danny sa pagkamatay ni Joey. Dahil dito, nag-ipon ng lakas ng loob sina Gilly at Big John na tanungin kung si Danny ay dumating upang sisihin sila sa pagkamatay ni Joey. Sumagot si Danny na hindi niya sinisisi ang grupo ng kanyang yumaong kapatid, sa halip balak niyang sumali sa kanila. Inimbitahan pa nga ni Danny ang mga ito na makilahok sa laban sa mga taga-suporta ng Tottenham na haharapin ang West Ham United mamayang gabi. Nang marinig ito, lahat sa bar ay nagsaya dahil mayroon na silang kapalit para sa yumaong si Joey. Sa gabi, pagkatapos magtapos ang laban ng West Ham at Tottenham, at habang umaalis na ang lahat ng taga-suporta sa stadium, sinadyang lumikha ng kaguluhan si Danny sa pamamagitan ng pag-atake sa isang taga-suporta ng Tottenham gamit ang isang bote. Ang aksyon na ito ay nagdudulot ng kaguluhan at hindi mapigilan na kaguluhan, na nagresulta sa pag-aresto ng mga pulis kay Danny at pagdala sa kanya sa himpilan ng pulisya para sa interogasyon.
Sa daan papuntang himpilan ng pulisya, biglang pinakawalan ng mga pulis si Danny at pinaalis siya, dahilan para siya ay magtaka. Lumabas na bahagi ito ng plano ni Victor na nag-utos sa mga pulis na palayain siya. Si Danny ay naglakad mag-isa pabalik sa Green Street Bar. Pagdating ni Danny sa bar, tanging isang waitress na nagngangalang Molly ang kanyang nakita, dahil ang lahat ay nasa stadium pa. Dahil dito, nakipag-usap si Danny kay Molly, at mukhang pareho silang interesado sa isa't isa. Makaraan ng ilang sandali, nagtipon-tipon si Danny kasama si Gilly at ang iba pang dumating sa bar. Sa pag-uusap, pinaghihinalaan ni Gilly na aatakehin ng mga taga-suporta ng Tottenham ang kanilang punong tanggapan, lalo na pagkatapos ng mga naunang kilos ni Danny. Sa kabila nito, hindi natatakot si Danny at talagang hinihintay pa ang pagdating ng mga taga-suporta ng Tottenham. Hindi nagtagal, dumating ang mga taga-suporta ng Tottenham at hinamon ang grupo ni Danny, na nagresulta sa isang labanan sa pagitan ng dalawang grupo ng mga taga-suporta. Dahil sa kanyang mga kasanayan sa martial arts, nagtagumpay ang mga taga-suporta ng Green Street sa laban. Mukhang napakasaya ni Gilly at ng kanyang mga kaibigan sa tagumpay na ito, at ipinagdiriwang nila ang kanilang panalo sa bar. Pagkatapos ng insidente, talagang gusto ng lahat si Danny dahil sa kanyang kasanayan at tapang, at nagpasya silang italaga siya bilang bagong leader kapalit ng yumaong si Joey. Sa panahon ng pagdiriwang, si Danny, na may interes kay Molly, ay nag-ipon ng lakas ng loob upang yayain siya sa isang date kinabukasan ng gabi. Si Molly, na nahulog na rin ang loob kay Danny mula nang magkita sila, ay mabilis na pumayag sa imbitasyon. Pagkatapos ng party, nakipagkita si Danny kay Victor na nagbigay ng payo na huwag masyadong makialam sa mga laban ng mga taga-suporta dahil ang misyon niya ay alamin lamang kung sino ang pumatay kay Joey. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Danny na kailangan niyang makilahok sa mga aktibidad na ito upang mas mabilis na mahanap ang tunay na pumatay kay Joey. Kinabukasan, pumunta si Danny sa boxing gym na madalas niyang pinupuntahan bago siya nagbukas ng sarili niyang gym sa Ireland. Sa gym, ipinagpapatuloy ni Danny ang matinding pagsasanay upang mapanatili ang kanyang kondisyon para sa mga darating na laban. Habang lumalalim ang gabi, inimbitahan ni Gilly at ng iba pa si Danny sa isang lugar kung saan nagtitipon ang mga magkalabang taga-suporta. Pagdating ni Danny, nakita niya ang maraming tao na tumataya habang nanonood ng laban ng mga taga-suporta. Sa hindi inaasahan, ang lugar ay itinayo partikular para sa mga laban ng mga taga-suporta ng Ingles upang maiwasan ang mga labanan sa kalye o sa harap ng mga stadium. Ang kasunduang ito ay sinadyang pinagkasunduan ng mga pinuno ng mga grupo ng taga-suporta upang maiwasan ang pakikialam ng pulisya. Ayon sa mga patakaran, magkakaroon sila ng isang paligsahan sa laban na may malaking premyo para sa mananalo. Dahil hindi pa nairehistro ang Green Street, si Danny, bilang ang bagong leader ay agad niyang pinasali ang kanyang grupo. Noong gabing iyon, pinanood ni Danny ang laban sa pagitan ng mga taga-suporta ng Tottenham at mga taga-suporta ng Millwall FC, sila ang matagal ng mga karibal ng Green Street na responsable sa pagkamatay ni Joey sa laban sa Tottenham. Ang mga taga-suporta ng Millwall, na pinangunahan ni Mason, ang nanalo sa laban. Pagkatapos ng tagumpay, nilapitan ni Mason si Danny at sinabi niyang hihintayin siya sa susunod na torneo. Nang mahinahon, sumagot si Danny na matagal na siyang naghihintay ng laban sa mga taga-suporta ng Millwall, kasama na ang paghahanap sa taong may kinalaman sa pagkamatay ni Joey. Pagkatapos bumalik mula sa supporter fight event, nakipagkita si Danny kay Molly upang tuparin ang kanyang pangako na mag-date sila. Kapag nagkita sila, dinala ni Danny si Molly sa hapunan, at nagbakbakan sila buong gabi. Kinabukasan, isa-isa ni Danny na kinuha ang bawat miyembro ng Green Street para sa pisikal na pagsasanay upang mapabuti ang kanilang kakayahan bago ang laban nila sa kalaban na grupo ng mga taga-suporta. Dinala rin niya sila sa boxing gym at sinanay sila ng mabuti. Noong gabing iyon, habang nasa kanilang bar headquarters sina Danny at ang iba pa, ipinagbawal ni Danny sa kanyang mga miyembro ang pag-inom ng alak, pinapayagan lamang ang juice at tubig, dahil makikipaglaban sila sa mga taga-suporta ng Newcastle sa loob ng ilang oras. Sa panahong ito, tinanong ni Danny si Gilly kung ang mga taga-suporta ng Newcastle ay kasangkot sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Gilly na namatay si Joey sa isang labanan sa mga taga-suporta ng Millwall, hindi sa Newcastle. Bago pumunta sa torneo, naglaan ng oras si Danny para makipagkita kay Victor at ipinaalam sa pulis ang tungkol sa torneo na kinasasangkutan ng lahat ng taga-suporta ng Ingles.
Sa torneo, maraming kilalang pangalan sa English football ang tumataya upang paramihin ang kanilang pera. Bukod dito, binanggit ni Danny na natukoy niya si Mason bilang pinaghihinalaang utak sa likod ng pagkamatay ni Joey, ngunit wala siyang matibay na ebidensya, kaya hindi pa niya magawa ang kanyang paghihiganti. Pagkalipas ng kaunting sandali, pumunta si Danny at ang kanyang grupo sa basement upang simulan ang kanilang unang torneo laban sa grupo ng Newcastle. Noong panahong iyon, maraming tao ang tumataya sa laban sa pagitan ng Green Street at mga taga-suporta ng Newcastle. Walang pag-aalinlangan, nagsimula ang laban sa pagitan ng dalawang grupo ng taga-suporta, ngunit sa kanilang unang torneo, natalo ang Green Street. Sa kabila nito, tila hindi nadismaya si Danny sa pagkatalo, dahil nananatili siyang determinado na ipagpatuloy ang laban kasama si Gili at ang iba pa sa susunod na round. Sa isang sugatang kalagayan, si Danny, na bumalik mula sa underground na laban, ay naglaan ng oras upang bisitahin si Molly sa kanyang tahanan, dala ang isang palumpon ng mga bulaklak na labis na tumatagos sa kanyang puso at lalong nagpapalalim ng kanyang pagmamahal sa kanya. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Danny ang pisikal na pagsasanay kasama ang lahat ng miyembro ng Green Street, pinapalakas sila, pinapapunta sa gym, at sinanay ng boxing. Ginagawa ito ni Danny nang may layunin upang manalo ang kanilang grupo sa susunod na laban at sa huli ay makaharap ang mga taga-suporta ng Millwall, ang kanilang matagal ng kalaban. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy ang laban ng mga taga-suporta ng Ingles, at hinarap ng Green Street ang mga taga-suporta ng Coventry. Dahil sa masigasig na pagsasanay na ginawa ng lahat ng miyembro, nagawang talunin ng Green Street ang Coventry. Sa susunod na laban, nanalo rin ang Green Street laban sa mga taga-suporta ng Everton. Kinabukasan, hinarap ni Danny at ng kanyang grupo ang mga taga-suporta ng Arsenal at muling nagtagumpay. Pagkatapos ng laban, nagdiwang ang lahat ng miyembro ng Green Street ng kanilang tagumpay sa isang party sa bar, umaawit ng kanilang mga tagumpay na kanta. Sa ibang araw, hinarap ng Green Street ang mga taga-suporta ng Swansea, kung saan madaling nanalo sina Danny at ang kanyang grupo. Pagkatapos ng laban na ito, pinanood ni Danny at ng iba pa ang laban sa pagitan ng mga taga-suporta ng Millwall at Chelsea. Sa laban na ito, tila napaka-brutal ni Mason sa kanyang mga kalaban, na lalong nagpapaniwala kay Danny na si Mason ang pumatay kay Joey. Ilang araw ang lumipas, nakipagkompetensya ang Green Street laban sa mga taga-suporta ng Manchester. Sa laban na ito, pinapanood ni Mason ang kahangahangang pakikipaglaban ni Danny, na tila labis na nagpagulat sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras ng laban, nanalo na sina Danny at ang mga miyembro ng Green Street, na nagbigay sa kanila ng pwesto sa huling round kung saan haharapin nila ang mga taga-suporta ng Millwall. Kinabukasan, aksidenteng nakita ni Molly si Danny na kausap si Victor, na ikinagalit niya at nagpasya siyang umalis papuntang bar. Nang dumating si Danny sa bar, bigla siyang pinagsabihan ni Molly dahil naniniwala siyang siya ay isang traidor na nagsiwalat ng lahat ng impormasyon tungkol sa Green Street kay Victor, na alam niyang isang pulis. Nang marinig ito, sinumpa ni Danny na hindi siya nagsiwalat ng anumang impormasyon sa pulis, lalo na't kaibigan niya si Victor mula pagkabata. Sa kasamaang palad, hindi siya pinaniniwalaan ni Molly, at nagpasya si Danny na umalis. Pagkatapos umalis sa bar, nilapitan si Danny ni Mason, na humiling sa kanya na pumasok sa kanyang kotse. Sa simula, tinanggihan ni Danny ang imbitasyon mula sa kanyang matagal ng karibal, ngunit sinasabi ni Mason na may ebidensya siya na may kaugnayan sa taong pumatay kay Joey. Nang marinig ito, pumasok sa kotse si Danny. Ipinakita ni Mason ang isang litrato ni Gili na hawak ang katawan ni Joey sa lugar ng krimen. Sa impormasyong ito, nagalit si Danny at pumunta upang harapin si Gili, na nag-eensayo ng boxing. Walang pag-aalinlangan, inatake ni Danny si Gili at tinanong kung bakit niya pinatay si Joey. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ni Big John at ng kanilang boxing coach. Pagkalipas ng kaunting sandali, sinubukan ni Danny na kausapin si Gili, na nanumpa na hindi niya pinatay si Joey at sinasabi na ang akusasyon ay isang kasinungalingan. Ipinaliwanag ni Gili na sa insidente, sobrang tiwala si Joey at inisip niyang makakaya nilang talunin ang mga taga-suporta ng Millwall kahit na mas marami ang mga ito kaysa sa Green Street. Bilang resulta, brutal na pinatay si Joey ni Mason. Ipinaliwanag din ni Gili na pinilit siya ni Mason na ngumiti habang hawak ang katawan ni Joey para kunan siya ng litrato. Ito ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Gili kay Danny noon pa man na si Mason ang tunay na pumatay, dahil tinatakot siya nito na ilalabas ang litrato kapag magsumbong siya.
Nang marinig ang paliwanag na ito, naniwala si Danny kay Gilly at humingi ng tawad sa ginawa niyang pag-atake. Samantala, ipinapakita si Victor na umiinom sa parke dahil sa pagkadismaya matapos matanggal sa serbisyo ng pulisya. Di nagtagal, nilapitan ni Danny si Victor at ipinaalam sa kanya na mayroon na siyang matibay na ebidensya na si Mason ang pumatay kay Joey. Si Danny ay humingi ng tulong kay Victor sa pakikipaglaban kay Mason at sa kanyang grupo kinabukasan ng gabi. Si Victor, na hindi na isang pulis, ay sumang-ayon sa kahilingan ng walang pag-aalinlangan. Noong gabing iyon, maraming tao ang nagtipon-tipon upang panoorin ang huling laban sa pagitan ng Green Street at ng mga taga-suporta ng Millwall. Si Molly, na tila hindi nagalit kay Danny, ay dumating sa lugar upang panoorin ang laban na malapit ng simulan ni Danny. Handa na sina Danny at ang kanyang mga kaibigan na harapin sina Mason at ang iba pang taga-suporta ng Millwall. Bago magsimula ang laban, sinubukan ni Mason na pababain ang moral nina Danny at Victor pero ito ay nagbigay lamang ng higit pang motibasyon sa kanila na talunin siya. Kapag nagsimula na ang laban, si Danny ay labis na binugbog ni Mason hanggang siya ay halos mawalan na ng malay. Nang mapagtanto na malapit nang matalo si Danny, inamin ni Mason na siya ang pumatay kay Joey at ngayon ay balak na niyang tapusin si Danny tulad ng ginawa niya kay Joey. Nang marinig ito, nakahanap si Danny ng lakas upang bumangon muli, pinapalakas ng galit, at gumanti kay Mason, binugbog siya ng malubha. Hindi nagtagal, dumating ang pulis matapos matuklasan ang laban sa pagitan ng mga taga-suporta ng football. Lahat ng sangkot ay nahuli, ngunit sa kabutihang palad, pinalaya sina Danny at ang kanyang mga kaibigan dahil napatunayang wala silang kasalanan. Samantala, si Mason ay inaresto at haharap sa parusa para sa kanyang mga krimen. Sa dulo ng pelikula, 2 araw pagkatapos ng laban sa pagitan ng mga taga-suporta ng Green Street at Millwall, makikita sina Danny at ang kanyang mga kaibigan na nagdiriwang ng kanilang tagumpay sa bar. Si Danny, na unang nagkunwaring sumali sa Green Street upang imbestigahan ang pagkamatay ni Joey, ay ngayon ay komportable na sa grupo at nagpasya na talaga siyang sumali sa mga taga-suporta ng West Ham United. Sa party, inihayag din ni Danny na malapit na niyang pakasalan si Molly. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.